Aquarius, ito na yung month end reading mo. Pero timeless reading lahat ng readings ko dito kahit kailan mo matanggap ito. Okay, pumati ilong ko. Sorry naman. Maraming salamat Aquarius bago ka man dito or matagal na sa pag-subscribe, like, or follow. Patap na lang po yung bell icon dyan para updated kayo. So, ano yung overall energy mo? Meron ka Tower reversed. Uy, mukhang meron kang major na ano ba to? Major na aberya na may ilagan, madadodge, no? Or it could be energy ng pag-avoid. Ewan ko. Pero kung hindi ka naman in denial, pwedeng alam mo yun, makaiwas ka dito sa kung ano mang aberya to. Disaster na yan. Career, financial, you have King of Cups at saka Emperor. Ganda. Ang nakikita ko dito parang may travel na related sa trabaho or pera eh. Pero this is good news na dala-dala ni Knight of Cups. Mensahero din naman siya. So sa tingin ko lang, kung ano man itong transaction na to, lalakarin mo. Related sa trabaho, pag-a-apply man yan, sa loan, sa pera, or sa negosyo, nakikita ko magiging maganda yung kalalabasan ng transaction na yun or lakad na yun. No? Actually, ang ganda Emperor. Ibig sabihin nito, you are in control pagdating dun sa sitwasyon mo. Kaya mong i-handle, kumbaga. Okay? Pero yung iba sa inyo, pwedeng ito ay offer or opportunity ng promotion. Kasi yan, Emperor yan eh. Okay? O baka yan, mapopromote kayo. Love life, Chariot at saka Nine of Swords reversed. So, nakikita ko dito is, ano man itong wino-worry mo about this person, tingin ko mabibigyan ka na ng clarity or kasagutan dito. And then nakikita ko dito with the Chariot card is, mas pipiliin na lang mag-move forward. Baka yun na yung closure or yung pinakahihintay mong sagot tungkol dito sa connection ninyong dalawa dito sa person mo, and nakikita ko na matatapos na yung period ng stress, overthinking, worrying na yan, torture, or kawalan ng peace of mind. And then nakikita ko is makakaalis ka na dito sa connection na to or makakapag-move forward ka na. By the way, merong Emperor dito, which is Aries, tapos meron ding Cancer energy with the Chariot card. Tignan na natin dun sa hindi mo inaasahan na pwedeng mangyari. Okay. So, hindi mo talaga inaasahan na hindi na mareresolve yung situation. Kaya nga bibitiwan mo na yan eh. Whether yung love life mo yan na tinutukoy kanina or kung ano mang bagay yan. Okay? Kasi nga hindi na mareresolbahan. Or pwedeng hindi na maibalik sa dati. Or mas binavalue mo na kasi yung katahimikan ng isip mo. Oo, kasi yun na yung nakikita ko rito eh. Mas pipiliin mo lang yung peace of mind. Kaya mamimili ka, magde-decide ka. Okay? And then nakikita ko mas pipiliin mo na lang na bitiwan na lang ito. Kasi hindi mo na rin naman kaya and gusto mo na lang din ng mag-heal ka na, no?
Siguro, hindi mo lang ine-expect na, okay, akala mo siguro nung una, pwede pang magawan ng paraan ng remedyo, pero turns out na pwedeng hindi na rin kasi magwo-work talaga. So, yun yung hindi mo inaasahan. Kaya, siguro, mapu-force ka na talaga na to decide na mamili na lang. I-drop, bitiwan ko anong dapat bitiwan dyan sa sitwasyon na yan. In general, love life man yan or hindi. Okay, so, good stuff. Ano yung blessing or maganda mangyayari for you? Makaka-move on ka na with the Two of Swords. Ito na yung clarity of mind. Unang-una, hindi mo alam yung gagawin mo. Okay, ito pala yung blessing in disguise na Tower. Something na maiilagan mo, madadudge mo, di ba? Naalala mo yung sinabi ko sa'yo kanina, yun yung blessing in disguise. Okay, nag-end man yan, meron ditong something na na-expose, at least nalaman mo. At least nalaman mo yun, na-expose yun, naiwasan mo yung disaster. Okay? Yung pala yun. So, sa good stuff, ayun na nga, nakikita ko rito is, makakakilos ka na eh. Kung nagkaroon man ng period dito na na-stuck ka doon, alam mo na yung next move na gagawin mo. Yun yung blessing nitong situation na to. Yun yung marireceive mo na maganda. Ano pa? Oo, ito na yung ano mo. Ito na rin yung freedom mo. Kasi nung una, pwedeng wala kang freedom or na-stuck ka. So, nakikita ko dito is, andoon yung potential na mas, alam mo yun, magawa mo yung gusto mong gawin and maging successful ka, ma-reach mo yung goal mo, pangarap mo, or yung potential mo, kaysa nung una na parang hindi mo alam kung paano ka kikilos. Okay, so nakikita ko dito is, mabibigyan ka ng opportunity, a fresh start, or a big break. And makakakilos ka na uli. Okay? Yun yung pinakamagandang matatanggap mo or blessing mo. Sa bottom ng deck mo kasi, ayan eh, nung una parang in denial ka pa eh. Or hindi mo alam kung paano mo puputulin to, i-end, tatapusin, or i-confront itong situation na to or person na to. So, ano pa ibang paparating sa iyo? Wow, you will be receiving or giving a precious gift. Either ikaw yung makaka-receive or magbibigay. Material man ito or hindi, ha? Oh, dealing sa relationship with, hindi ko nalalagyan ng gender. Ano man ang gender nito, basta may person. Baka siya yun, yung pagbibigyan mo ng precious gift or siya yung magbibigay sa'yo nun. Or meron something about April. Importante. O baka dun mo palang marireceive yan. Hindi ko alam ha. Pero pwede ring ibang bagay yan. Someone from afar. Pwedeng LDR, nasa ibang lugar or nasa ibang bansa. No? Naghihintay sa'yo, nag-iisip sa'yo, namimiss ka, naalala ka. Nako, meron kang may encounter na person na maingay, mayabang. Iwasan mo na lang daw yan, magkaroon ka ng conflict dyan sa person. Huwag mo na lang patulan. At, meron kang mamimit. Importante daw itong person na mamimit mo, kung sino man itong stranger na to. Or position of authority. O it could be promotion. Okay? So, yan yung mga nakuha kong messages for you. Yun lang. Take care. God bless and babush.